Welcome po sa ating pagtuturo ng pananahi. Di po tayo magpatumpik-tumpik. Gagawin po natin kaagad itong ating pagtuturo patungkol sa paggawa ng puntor na wristband. Pambabae ito. Wristband ng pambabae. Puntor ang style. Pag sinabing puntor, ang ibig sabihin noon ay yung kanyang wristband ay ayon sa hubog ng katawan. Kumbaga, pabaluktot ito, katulad nito. Ang ating wristband ay yan, ito yung ano niya, ito yung wristband niya. Pag ganun, may kurti yung katawan. So, yung kurti ng katawan ay atin siyang susundan. So, ganito, tulad niyan, ganyan, atin siyang susundan. Yan, sundan natin yan siya. Kung ano yung hubog ng katawan. Yan ang kontur. Yan. Yan siya. Tapos, lalagpas tayo dito lagpasan natin dito sa unahan ng mga kasi diyan tayo diyan tayo hanggang mamaya. Yan. Lagpasan natin yan siya sa ating guhit. Hanggang doon tayo sa dulo. Yan. Yan. Tapos, yung lapad niyan ay ang gagawin natin ay 1.5 talaga. Yan, ito, iayon natin sa hubog ng pattern yung ating pagkuha ng kontur na wristband. So, atin na siyang alisin. So, magsusukat na tayo ng 1.5 na lapad ng wristband. So, mayroon tayong tape measure. Tape measure ang gamitin natin para malinaw, malaki. So, meron tayong 1.5 na sukat ng wristband. So, yan, 1.5. Yan. So, yan ang ating ito ang ating lapad. Guhitan na natin yan siya. Pagkatapos natin siyang magguhitan, atin na siyang tabasin. Iayon natin dito sa talaga. Yan. Yan siya. Yan. Katin natin kaya parang nadoble yung dito sa baba. Isa. Yan. Yan yung ating wristband. Tandaan natin napapunta ito sa harap. Ito yung papunta sa likod. Sa may gilid, sa may baywang. Ito yung papunta sa baywang. Ang putol pagkakontur, ang putol wala sa likod, kundi dito siya sa may gilid. Kasi yan siya, pabilog siya, pabaluktot ang hitsura ng wristband na kontur. So, sundin nyo lang itong aking ginagawa. So, ito, pang front pa lang itong ating ginagawa. Kukuha naman tayo pang back panel. Ito. Yung ating pang back panel ay sundan naman natin yung hugis ng ating pattern. Yan. Yan siya, ganyan siya. Susukatan natin siya. Tapos dito, din natin, i-align natin sa back panel. Yan. Susukatan natin yung lapad para makakuha tayo ng lapad. 1.5. 1.5. 1.5.
yung isang dubling itim eh. Yan. Yan. So, ito yung ating pattern ng ating gagawing wristband. Yan lang natin. Kasi atin pa tong mag-duplicate pa tayo ng kwan. Tawag nito, yung fusible, pilon na may dikit. Yan. Yan. So, sa back panel ito naman sa front panel. Lagpas to siya kasi meron tayong alita at saka sulapa eh. Yan. So, doon na naman tayo sa pag-duplicate ng ating ng tawag nito sa may pilon. So, magdo-duplicate na tayo. So, ito yung ang unahin natin duplicate ay yung pang-ibabaw. Pang-ibabaw. Kasi dalawang magkabaakan eh, magkasaklob yan eh. So, ito yung una sa ibabaw. Ito yung sa ibabaw. Alam natin. Duplicate natin yan dyan. Tapos, yun dito. So, atin itong guhitan. Ay, baka di makita. Ito tayo. Yan. Tapos dito naman, itong isa, para na naman ito sa pang-ilalim. Ito isa sa pang-ilalim ito. Ang ilalim. Mas malapad ito kaysa pang-ibabaw. Kasi siyempre, pagtahin natin, para mahagip yung ilalim, kailangan mas malapad-lapad. Yan. So, maglalabis tayo ng mga mga 3/8. So, laparan natin ng mas malapad na mga 3/8. So, dito tayo mga 1 1/2, mga 1 3/4 tayo. 1 3/4 ang lapad natin. Yan. Yan. Tapos, atin na siyang tabasin. Kasi pagkatapos nito, atin ito siyang plansahin. Ito, sakto lang yung lapad natin dito.
Yan. Ito na yung magkasaklob. Dito na naman tayo sa may parting back, sa likod. Taban ng likod na naman tayo. Yung ating panglikod. Siyempre, yung panlikod natin, walang putol yan. Ito tayo sa kabila tayong side. Ito yung pang-back natin. So, kailangan walang putol, kaya tiniklop natin itong ano, kasi walang putol yun sa bandang sa gitna, sa likod. So, ito na ang ating, sundan natin itong hugis nito, yung hubog nito. Yan. Ano natin yung ano, yung espasyo para hindi kakain ng malaki. Ito, ata natin yan dyan. Parehas lang ang hubog. Yan. Yan. Ito yung para sa likod. Ito yung sa para pang ano ha, pang ibabaw. Yan. So atin na siyang isa-isahin natin ang ano, gupit. Ito yung pang ibabaw. Yan. Yan ang itsura, oh. Ano, baluktot siya sa likod. Baluktot. Tapos, yung isa na naman, para, kuan, para pang ilalim na ito, pang sapaw to. So, kailangan natin siyang, ano, plikitan uli. Ito, mas malapad-lapad dito, ha. Mas malapad-lapad ito ng kaunti. Tulad nung isa natin, yung pang-prove din natin na ang isa malapad-lapad. Yan. So, lapad-laparan natin itong konti. Ito, isa dito. So, pwede nating i-half inch. Yan, mga ganyan. Ito, sa likod lang naman. Sa likod naman ito, sa ilalim naman ito. Basta, ang importante, yung ating dito sa pang-ibabaw niya ay eksakto yung sukat. Sundin mo lang itong aking ginagawa. Ito yung proseso ng paggawa ng kontor na wristband. Mambabae yan. Hindi ito pang lalaki kasi pang babae ito yung ating tinabas. Yan o, medyo baloktot siya ng kaunti. So atin na ito siyang i-duplicate. I-dikit, hindi duplicate, i-dikit. So hanap tayo, akuha tayo ng tila. Painitin muna natin itong ating plancha. Tabi lang natin itong ating pattern. Siya na siya. Yan. Initin natin ang ating plancha. Medyo mahaba-haba ang proseso ito. Yan. So atin na siyang i-planchahin, idikit na natin.
Gamitan natin ng pang ano. Gamitan natin na pangharang para di siya maluto. So ito. Parang ayaw uminit. Di pala nakasaksak. Di pala nakasaksak. Kamali tayo. Yan mo, consuming time. Ito na. Mainit na. Nilagyan pa natin ng sapin, di naman pala mainit. Ito na. Ito para to sa pangkwan. Pangibabaw to. Nakita mo mamaya kung paano ko to anuhin. Pag naglinis na ako. Yan. Tapos, ito naman, para sa pang-ilalim ito. Para sa pang-ilalim. Yan. So ito na naman ang ating plansahin sa likod.
Yan, tapos tayo sa pagplansya. At atin na naman itong triman. Tabasan natin yung mga gilid-gilid. So ito, atin siyang sukatan ng 1/2 lagi ang ating allowance para sa ating tahi. So sukat tayo dito ng 1/2. Mas malapad siguro yung 1/2 kahit 1/8 at 3/8 lang. Yan, 3/8. Para lang tayo. Tapos gupitin natin dito. Tapos allowance din tayo ng tsatsahin na lang natin ito, mga 3/8 din. Kaya naman natin tsatsahin ito. Yan. Yan dito din. Tapos dito din. Kahit dito, i-ano na lang natin ito ha. Itapat na lang natin dito. Tapat natin siya, may ano natin. Yan. Tapos ito, dansahin na lang natin yung 3/8. Yan. Ganito din dito. 3/8 din. Lagyan natin ng kwan. 3/8 din ang allowance. So yan. Yan ang ating mga kasi magpagsaklubin yan mamaya. Ganyan yan sila. So ito naman, atin naman itong linisan. Natin dyan. 3/8 ang ating allowance din. Dito. Saan bang yung malapad ha? Yan. Ito yung malapad-lapad. Ito. Yan. Allowance din. Kasi yung ating pattern na yan, yung ating puti na yan, yan yung saktong sukat yan. Ito parehas ito, may allowance. Medyo matrabaho nga itong puntor. Kaya pag nagtahi ako tapos siksing katawan, kinokontor ko siya, pinipresyuhan ko talaga na eksakto. Kasi alam kong mahirap gawin ito. Yan.
Kaya tayo ng allowance, 3.8. Dito. Yan. Ito isang malapad pala itong isa nito. Yan. Sa kabila ito eh. Yan sila magkasaklob. Magkasaklob itong dalawa. Yan sila magkasaklob. At ito rin dalawa magkasaklob. Yan. Yan sila. So, doon na tayo sa pagdudugtong-dugtong yan. So, atin na itong pagdugtong-dugtungin. So, ano natin? Pagdugtong-dugtungin na natin ito. Ito yung kabaak niya dyan. Yan yung kabaak niya dyan. So, yung mga payat ang ano, yun ang ating dudugtungin. Tulad nito, yan. Sila yung magkadugtong. Yan. Sila yung magkadugtong. So, atin lang siguraduhin na yung ating ano ay magkatapat. Magkatapat yung ating dinudugtong. Ay. May simplang yung kamay ko. Masyadong kilig. Yan. Yan. Yan o. Atin lang ito siyang stinats para hindi siya kwan. Titikwas-tikwas. Stinats lang natin. Yan. So, dito sa kabila naman, ito namang isang ano niya. Yan. Yan o. Ito na naman. So, ito na naman sa kabila. Tingnan natin kung hindi ba siya kapantay na. Kita naman yung yung sa ilalim. So atin na rin siyang i-dusting para hindi siya titikwas.
Yan o. Yan yung style ng contour. Lagyan natin ang ano dito. Sintiran natin, sintruhan natin. Lagyan natin ng palatandaan. Guhitan natin yan o. Masyadong kita eh. Yung pula na lang. Wait natin para kitang-kita. Yan. Kitang-kita siya pula. Yan. So, ito namang isa, yung pansaklob naman, yung pangilalim na naman natin gagawin. So, ganyan. Ito tayo sa kabila. Sa kabila tayo. Yan. Pantay lang natin siya, ipantay. Atin siyang stinats para hindi siya gagalaw-galaw. Maganda kasi mga kapadyak ang ganitong klaseng wristband. So, akin lang i-trim itong dulo nito. Pabilog-bilogin ko lang ng kaunti. Yan, ganyan. Trim ko lang. Yan. Para okay siya. Yan o. Baka magkasaklob yan sila eh. Yan, ganyan. Magkasaklob yan sila. So, akin na itong edgingan. Hindi ko na lang pakikita sa inyo pag-edging dahil edging lang naman talaga ito. Hindi yung dalawa ang ini-edgingan yung kabila, yung pang-ilalim lang. Yan, yung pang-ilalim lang ang ini-edgingan natin. Ayan o, natapos na natin ma-edging. Yan. So, atin na siyang pagsaklubin. Pagsaklubin na natin siya. Dito tayo magsimula sa mga kanto para sigurado tayo. Atin lang hanapan ng tanda. Kumbaga, guhitan natin para sigurado tayong kita natin. Guhitan natin para siguradong kita, ha. Yan.
Yan ah. Meron na tayong guhit. Makikita na natin. So, atin na siyang dito sa kabilang dulo. Ano lang, kumbaga, ano tayo, step by step tayo. Dito muna tayo, tapos doon sa isa, para hindi siya magtatabi, kailangan natin magpantay ito. Yan. Doon sa may guhit natin, doon na natin itatapat. Yan. Kitang-kita naman kasi may guhit. Dito na naman tayo. Tingnan natin kung hindi ba siya maluwang. Dito tayo umpisa ulit. Mga ating nahakbang-hakbang. Hindi natin diniretso para kuha natin yung saktong pantayan. Ito yung piliting slice ng konti ito sa may bandang paliko. Yan. Tapos atin itong pasadahan ng 1/16 sa may pangilalim natin pasadahan na yan. Tapos natin nga atin naman siya uling ibisting na naman para pagkapit natin sigurado tayo na siya lapat na lapat. Dalangan lang natin yung ating tahi para madaling kalasin yung ating bisting. Yan.
Yan. So, ito yung ating wristband na contour. Yan yan, oh. Maganda to mga kapadya kapag naikabit na. Maganda resulta nito. Kapit na kapit sa baywang ng babae. So, dito muna tayo sa part 1 ito. Ang ating part 2 ay yung pagkakabit nito. So, sa inyong lahat ng mga sumusubaybay sa aking channel, lalo na sa mga baguhan, pakisubscribe lang po dahil malaking tulong po sa akin itong inyong pag-subscribe. Share, like, and comments lang po para updated kayo parati sa aking mga bagong mga videos. At sa inyong lahat ng mga tumatangkilig, datihan man o baguhang mananahi, sa inyong lahat, marami pong salamat.